Hallelujah. Come on, church. Call upon the name of the Lord. Hallelujah. You are here in the midst of Jesus. He said to you that you are saved. This is the time that you call upon His name. Hallelujah. Call upon the name of the Lord and be saved. Woo! Call upon the name of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for pouring out your presence in the midst of us. Thank you, Lord. Call upon the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, we're in this place and you worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, indeed, Lord. Yes, indeed, we call upon the name of Jesus. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord. Thank you, Jesus. And be saved. Thank you, Lord. Thank you for the heart of worship. Call upon the name of Thank you, Jesus. And be saved. Thank you. Thank you for the salvation, Lord. Hallelujah. Let the Lord, your presence, let the Holy Spirit be overflow in this place. Let your presence be overflow in this place. Burn every heart, Lord. Burn every heart with your presence. Hallelujah. Hallelujah. Church, think about the Lord, that the Lord is in front of you. Hallelujah. Call His name. Whatever situation you may be, whatever you are in today, the Lord is telling you that I will never leave you nor forsake you. Hallelujah. Just call upon me. Just call upon me and I will answer you. Hallelujah. It's the promise of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bless this very hour, God. Pagpalain mo, Panginoon. Ang segundo na nalalating namin, Panginoon, sa mundo ito. Maraming salamat. Maraming salamat sa presensya mo. Hallelujah. Amang dalangin ko, Lord, kung paano mo, Panginoon, Lord, in-stir up, O Lord, ang aming mga puso at isipan sa aming pagpupuri. Dalangin ko, Lord, na ang pagpupuri na ito, Panginoon, Lord, ay hindi natatapos. Gawin mong walang hanggan ang pagpupuri namin, Panginoon. Maging sa aming pakikinig, dalangin ko, Lord, na pagpupuri na nagmumula sa iyo. Dalangin ko, Lord, na ikaw ang siyang aming maririnig ngayon. Ikaw, Panginoon, Lord, ang siyang aming makikita. Ikaw ang aming mararanasan, Panginoon Isus. At ang sabi mo, Panginoon, when we believe, hallelujah, you will pour out a river of water into our hearts, Lord. Kailanman, Panginoon, ay hindi mauubos. It will keep pouring out. It will keep pouring out. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, one more time, church. Come on. Woo! Yay! Call upon the name of the Lord.
most precious name, our Lord Jesus, Master and Savior. And all the beloved and all the blessed one will say, Amen. Woo! Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kung mag-overtime na naman tayo nito. Hallelujah. O, sino yung gustong umihi? Pwede nang umihi muna bago tayo pumalaot, bago tayo lilipat. Amen. Wala na ba? Wala nang nasa labas? Meron pa. Sige, antayin natin. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Woo! Hallelujah. Amen. Ako pa naman pagka nagiging excited ako. Purihin ang Panginoon, tapos wala pang pasok bukas. Sino may pasok bukas? Nakasalamat, Lord. Lahat kami walang pasok. meron. Ang bilis, no? Ang bilis. Amen, amen. So, nasan si Kuya Edwin? Sa labas pa. Nagbubunos ng pawis, purihin ang Panginoon. Antayin natin para hindi maiwanan. Hirap may maiwanan sa flight. Dapat sama-sama tayong lahat, no? Pag sumakay yung isa, sakay lahat kasi flight yun papunta sa Panginoon. Amen? Kung may flight lang tayo na inaabangan, abangan natin yung flight na flight ng Panginoong Hesus. Yun dapat ang inaabangan natin. No? Marami tayong mga testimonyo sa buhay, marami tayong mga pinagdadaanan. Sabi nga, kaya nga pinagdadaanan kasi hindi magtatagal. No? Yung mga pinagdadaanan, hindi magtatagal yan. No? Ang sabi ng Lord, there may be pain in the night, but joy comes in the morning. So, kahit may mga sitwasyon sa buhay na dumarating talaga yung dilim, hindi pwedeng hindi. Ngayon nga, gabi na madilim na sa labas. Pero kahit gaano kadilim yan, may umaga pa rin. No? Kinabukasan, aaga pa rin yan, liliwanag pa rin. Lalo pa pag manatili tayo sa Panginoon, ipaparanas ng Lord sa atin sa kabila ng kadiliman natin, maliwanag yung ating mga tanaw. Pagkasama natin ang Panginoong Hesus. No? Yan ang napakasarap pag nasa presensya ng Panginoon. Sinong hindi nakaranas ng dilim? Baka pumikit yung mata. Kasi hindi nakaranas ng dilim. Pinikit yung mata ko. Pinikit ko yung mata kaya hindi ko nakikita kung gabi na. Amen. May mga instances sa buhay natin, mas gugustuhin na lang natin pumikit ng mata, no? Mas gugustuhin na lang natin. May mga instances pa, mas gugustuhin na lang natin, ipikit na lang natin yung mata natin. Tapos may mga instances, para bang lagyan mo na lang ng yung tengang gano'n. Hallelujah. Di ba? Para si Lord na lang ang laging naririnig natin. Si Lord na lang din lagi ang nakikita natin. Para si Lord din lagi ang ating mararanasan. Excited? Amen! Woo! Purihin ang Panginoon. Yes! Excited. Hallelujah. Aabutan kami talaga dito ng magdamag. Amen. Na maiksi lang naman yung mensahe ng Lord niya. No? Kasi may mga instances, akala lang natin mahaba, matagal. Ang lagi kong pinaniniwalaan, mga kapatid, ang sabi ng Lord, one word is enough to make your life change. So, just one word is enough. No? Kung marami na tayong bitbit na salita ng Panginoon, there is more change dapat. No? Kasi kung isa lang, it's enough na eh. Eh kung marami, more than enough. Di ba? Palakpakan natin si Lord. So,
So, ang tema natin mga kapatid, it's more than enough. No? Sabi nga dito, wag lang tayo mag-settle sa okay lang. No? Hindi dapat tayo nagsisettle sa okay lang. Kumusta ka? Okay lang. Ganun. How are you? Okay. No? Diba? May mga instances, tama lang. Yun yung mga sagot natin. Ay, saan mo nilagay kuya? Ayun. Yun yung tema natin, no? Sa buong buwan, yun yung tema natin, maging sa ating anibersaryo. Overflowing. At kanina, sa bawat nagte-testimony dito, no? Patotoo, buhay na patotoo. Ako habang nakaupo ako, there is an overflowing. No? Kasi kahit ang sabi ng Panginoon, kahit doon sa mga natutuyo, there is an overflowing. May mga instances, akala lang natin tuyo na. Akala lang natin wala nang pagkakataon, wala nang pag-asa. Mga kapatid, there is an overflowing. There is an instances sa buhay natin kahit tahimik si Lord. May mga instances, nasan ka na Lord? Hindi natin alam that the Lord is working behind the scene. There is some situations sa buhay natin na akala natin ay wala ng chance. May mga instances na discourage tayo. No? But when the Lord is there, pag ipapaalala ng Lord na anak, nandito ako, kasama mo ako. Ako yung mayroong kakayanan na magbago ng sitwasyon mo. Bakit hindi mo i-allow na ako naman ang kikilos para sa'yo? Para makita ko. Amen? So ready ba tayo ngayon na si Lord naman? Amen? Palakpakan natin si Lord. So sit and tight, no? Sit and tight, be ready. Doon sa gagawin ng Panginoon, sa bibitawan ng Lord ngayon because there is always an overflowing sa presensya ng Panginoon. Hindi nagsisettle si Lord na okay na yung anak ko, mataba na siya. Sa susunod, papayatin ko. No, hindi nagsisettle si Lord ng ganun. Pag mataba ka na, lalo ka pang patatabain ni Lord. Ganun si Lord. No? Hindi lang to patungkol lang sa physical na buhay. No? Sa lahat ng aspeto. Sa lahat. Spiritual na pamumuhay, siyempre yun ang mauna. At susunod yung ating physical na pamumuhay. Na hindi naman po pwedeng pakialaman ni Lord yung ating spiritual lang na buhay. Eh di dapat hawakan mo nga yung katabi mo. Kurutin mo nga, nararamdaman mo ba ako? Di ba? Nararamdaman. So ibig sabihin may physical lahat. Totoo, di ba? Oo. Eh kung wala nang pakialam si Lord dyan sa physical natin, dapat pag kinurot mo, hindi na maramdaman. No? Wala nang pakiramdam. Oo, manhid na. Sabi mo kapatid, ramdam ka ni Lord. Amen? So, makinig at bubuhos ang pagpapala ni Lord. Amen? Ang sabi ni Lord, bubuhos ang kanyang pagpapala. Kanino? Doon lang sa mga naniniwala. Lahat po ba tayo naniniwala sa Panginoon? Yeah, no doubt. Thank you, Lord! Woo! Amen. Amen. So, bago tayo mag-start sa overflowing, alam nyo, isang buhay na patotoo din, ngayong araw lang. Ang sarap na mag-set ka ng kobenante sa Panginoon, hindi ka niya papabayaan. Alam niyo po ngayong araw na to, nung paggising ko kaninang umaga, ang sabi ko sa Lord, Lord, mag-set ako ng kobenante sa iyo ngayon. Tubig lang ang iinumin ko. So nagising ako ng alas 5, sabi ko, hanggang alas 5 ng hapon, tubig lang, Lord. Kasi bakit? Alam niyo po kung anong nabasa ko, ang pinabasa ng Lord. Ang sabi ng Lord is, stop drinking only water. Kaya yun ang sabi ni Lord. So sabi ko, Lord, okay. Kahit anong mangyari. So nag-set ako ng kobenante sa Lord. Sabi ko, Lord, only water. Pero alam niyo mga kapatid, along the journey, kaya pinag-iingat tayo ni Lord eh. Kasi nandyan sila eh. Nandyan sa tabi-tabi. Minsan mabait sila.
Oo. Pero pagka hindi tayo nakatutok doon sa kombinante natin sa Panginoon, malala pa tayo. But praise God, no? Hindi tayo iwanan ni Lord. Sa buhay na patotoo, living testimony ngayon lang nangyari sa akin to. Habang nasa trabaho ako, pagdating ko sa trabaho, siyempre yung T-boy, kilala niya na kami lahat eh. Pati ako. Noon na ayaw kong magpatibla, ngayon siya nang nagdadala sa lamesa ko. So binag-aralan niya ako kung anong oras ako nagtitimpla, anong oras ako umiinom. Automatic, kahit hindi ako nagsasabi, dumadating sa lamesa ko. So ngayon, ang sabi ko, may kobenante akong ngayong araw na to. So nung nakita ko siya nung umaga, sabi ko, today, I will only drink water. Sabi ko sa kanya, maybe next week. So okay naman siya, ngumiti siya gano'n. So, pagdating ng alas 12, pagpatak ng alas 12, habang nagme-meditate ako sa Panginoon, alam niyo po yun, yung kaaway talaga, no? Hindi ko alam, siguro nakalimutan niya na nakausap ko siya. Bit niya. Kaharap. Ang ganda ng ngiti niya, parang hindi niya naalala yung sinabi ko sa kanya. Tapos habang lumalapit, ang sarap ng amoy. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Panginoon dito sa lamesa ko. Sabi sa akin, that's a special coffee. Wow! Hallelujah! Napahallelujah ako mga kapatid. Siyempre, anong gagawin mo? Tatanggihan mo, magpapalak. Andun sa harap. Take note mga kapatid. Tilagay sa harap. Alam niyo po mga kapatid, hindi ko tinanggihan. Kasi ang sabi ng Lord, huwag mong tanggihan. Unang-una, pag tinanggihan mo ito, galing to sa puso niya. Oo, hindi ko tinanggihan, pero hindi ko tinanggap, nilagay niya lang sa lamesa ko. So sabi ko, thank you. Habang nandun ako, tumayo ako sa upuan ko. Nagpipray ako, sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Blessing to. Hindi ko pwedeng itapon to. Alam mo naman ako, pag pagpapala, hindi dapat tinatapon. Kasi, sabi ko, pagpapala to. Kaya lang, alam mo, pinapaalala ng Panginoon sa akin. Remember your covenant. Yes, Lord, binigay ko na, nilagay ko na sa kamay mo. Sabi ko, this is my covenant. Sabi ko ganun. Hindi ko nga tinanggihan, baka mamaya, siyempre, hindi naman kami kapananampalataya. Mamaya, sasama yung loob niya, baka nagtatanggi ito, pamaarting, ganun. Di ba? So, kaya ako, pero nagpipray ako. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko para hindi masayang ang pagpapala na to? Kunti na lang. Gusto ko nang buksan yung tinakip niyang, kasi tinakpan niya ng nagtakip siya ng foil, may foil. Pero naaamoy ko. Hallelujah ako, sabi ko, Lord, thank you. Maya, sabi ng Lord, huwag mo lang hawakan. Dahil pag hinawakan mo, tapos ka na. Huwag mo ring buksan. So, kagano'n ako nang bibili ako. Inikot-ikutan mo yung kape. Ang bango talaga. Purihin ng Panginoon. Alam niyo po, pagkalipas ng 5 minuto, nagpadala si Lord ng pupwedeng iinom para hindi maputol yung kobenante ko sa kanya. So nagpadala si Lord ng isang instrumentation na taga-maintenance. Nung dumating doon, sabi ko sa kanya, this is the gift from the Lord. Try it. It's very nice. Pero pinag-pray ko na yun. At thank God, tinanggap niya yan. So tingnan niyo po ito mga kapatid. Hindi tayo papabayaan ni Lord. Hindi tayo papabayaan ni Lord. The moment na mag-set ka sa Panginoon, no? Ang sabi ng Lord, be quick to listen, but slow in action. Hindi ka dapat nag-action agad. Quick to listen. Makinig ka lang sa Lord. Pwede ka namang mag-meditate. No? Pwede ka namang, oo. Basta pag sinabi ng Lord, huwag mong hawakan. Dahil pag hinawakan mo, tapos talaga. Ending yun. No? So ako'y nagpapasalamat sa Lord. Personally, na-amaze ako. Na-amaze ako sa ginawa ni Lord. Dahil kunti na lang, bubuksan ko na talaga.
Ang bango eh. Sabi ko, tapos may bubulong pa, pinag-pray mo na yan. Oo, okay na yan. Tapos na yan. No, I'll settle with the covenant of the Lord. Today, I will drink only water until the time set by the Lord. So, praise the Lord. Now, victory. Victorious po. Simpleng bagay lang ito. No? Simpleng bagay lang to sa iba. Pero para sa akin, napakalaking bagay. Dahil nakita ko kung paano kumilos ang Panginoon. Once you keep on focus on the Lord, focus ka lang sa Panginoon. Ang daming distraction, sobrang dami sa gilid. But nakafocus ka lang. Kaya nga sabi ng Lord, you are surrounded by a cloud of witnesses. Surrounded tayo ng mga cloud of witnesses. O pwedeng mga mananampalataya. Pero mostly, sila yung mga hindi mananampalataya. Kasi bakit? Para makita nila yung kalwalhatian ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Gusto po ba natin yan? Amen? Praise the Lord! Amen. Yun po ang buhay na totoo na ginawa ng Lord sa akin ngayon na nais kong ibahagi sa inyo. Personally. So, punta tayo sa mensahe ng Panginoon. Na ang pinaka-title is Overflow. Narinig ko kanina dito, no? Sa lingkod ng Panginoon, sa anak ng Lord, don't settle for okay. Huwag tayo mag-settle sa okay na. Okay na ako dito. Huwag tayo mag-settle. Kasi si Lord hindi papayag, si Lord na okay ka lang. Na okay lang tayo. Ang gusto ni Lord yung buhay natin ay umaapaw. No? Hindi lang basta ikaw lang nakapakinig ngayon, tapos pag-uwi mo, okay ka na. Okay na, maganda na yung narinig ko. Tapos pag-uwi mo, wala na. Kinabukasan, iba yung nasalubong mo na wala yung narinig mo. No? Ang gusto ni Lord, tuloy-tuloy. Once na meron kang narinig sa Panginoon, tuloy-tuloy, pwede mo itong ibahagi sa pamilya mo. Ito yung narinig ko kanina. Ang expectation ko, pagdating ko doon ganito. Pero, ang nakita ko si Lord. Nakatagpo ko si Lord. Gusto mo bang malaman? Di ba? Once na tinuloy-tuloy natin yun, tinuloy-tuloy natin. Alam niyo po mga kapatid, yun yung sinasabi ng Panginoon dyan. Ang sabi sa John 7:38, He who believes in me, as the scripture said, out of his heart will flow rivers of living water. Hindi po yung paniniwala ngayon lang. No? Oh, niwala ako. Paglabas mo, nawala ako. Hallelujah. Hindi po ganoon. Dapat pagka once na niwala tayo, maniwala tayo sa Panginoon. At ito ang pangako ng Lord. Amen? So, ito tayo. Amen? Ang sabi dyan, He who believes in me. Kaya sabi ko kanina, sinong gusto ng overflow? Hindi ito para sa lahat. No? Yung overflow, para lang ito sa naniniwala sa Panginoong Jesus. Hindi ito para sa lahat. Pag hindi ka maniwala, you will not experience this overflow. Pero hindi yung basta paniniwala lang na okay ako ngayon, bukas, wala na. Dapat tuloy-tuloy. No? Tuloy-tuloy dapat. Kasi hindi pwede ngayon lang. Amen? So, ang sabi niya, as the scripture said, naglagay ako ng pula dyan, out of his heart will flow rivers of living water. Magbibigay ako ng isang scripture, mga kapatid, na bago to sinabi ng Panginoon. Merong sinabi ang Panginoon. No? Sa Isaiah. Yun. Isaiah 43 verse 3. Ang sabi niya, for I will pour water on him who is thirsty and floods on the dry ground. I will pour my spirit on your descendants and my blessing on your offspring. Sino may gusto? Amen. Hallelujah! Hindi lang sa'yo. Hindi lang sa atin. Ang sabi niya, I will pour out my spirit on your descendants and my blessing on your offspring. Ang sabi ng Lord, pag ikaw naniniwala at tumanggap sa akin,
Buong sambahayan mo, hindi lang ikaw maliligtas. Buong sambahayan mo. Totoo, Lord. It is from Isaiah. It's way back, way long ago. Hindi pa tayo nabuhay. No? It is already written. It is already the promise of the Lord. Hindi pa naging tao ang Panginoong Hesus dito na nakasama, na pumunta dito sa mundo. No? Hindi pa siya pinadala dito. Mayroon ng pangako ang Panginoon. At hindi lang, inulit niya pa ito sa kapanahunan natin. Hallelujah! Para lang marinig natin na sinasabi ni Lord ito. Alam niyo po kung paano pagkasabi ng Lord dito. Hindi lang to basta yung bulong. Huwag ako sumpiling. Well, for our believers. Hindi lang kapatid. Mamaya matunghayan natin kung papaano ito sinabi ng Lord. No? Papaano ito sinabi ng Lord. Tingnan niyo po mga kapatid, may mga instances sa ating buhay. Dito, sa senaryo na to, alam niyo po kung ano senaryo dito. The Lord also surrounded by a cloud witnesses. Sino yung nakasurround sa Kanya? Merong mananampalataya at merong hindi mananampalataya. So lahat po ay po pwedeng maging witness, even you and me. Amen. So anong klaseng witness po tayo? Because when we read the word of the Lord is always settled by two. Laging dalawa. There is a narrow road and there is a wide road. There is a heaven and there is a hell. Lastly, there is God and there is evil. There is a first Adam and there is a second Adam. It's always settled by two. Kasi bakit? Naglagay si Lord ng choices para sa atin. Which one we choose? Alin yung pipiliin natin? Si Lord o yung mundo? Tandaan po natin. It's always settled by two. Bakit ba ang Biblia ay merong old at merong new? Amen. It's always settled by two. Kasi bakit gusto ng Lord na magiging totoo yung ating pagtanggap sa Kanya? Totoo yung ating paniniwala sa Kanya. Ayaw niya na maging plastic. Pwede niya na mag-settle siya ng isa lang. Last time, I believe na ibahagi ito ng kapatid. Pwedeng tanggalin ni Lord. Yung demonyo pwedeng tanggalin. Pwedeng tanggalin ni Lord. Yung impyerno at langit lang, pwede niyang gawin yan. Pero magiging peke yung bawat isa sa atin. Hindi magiging totoo ang paglapit natin ang gusto ng Lord genuinely. When you come to me, when you choose me genuinely. Lahat settled yung buong pagkatao natin dapat. Amen? So which one we choose today? Amen? Yan po yung pinakamensahe ni Lord na nilagay sa puso ko. Ang sabi ng Lord, hearing and hearing Jesus, faith comes and it will overflow like a river within us. Sabi ko nga kanina na hindi lang dapat ngayon lang tayo nakikinig. Napakahalaga yung ating mga pandinig. Kasi kung wala tayong naririnig at kung mali yung ating naririnig, magiging mali din yung ating paniniwala. Vice versa, kung tama yung ating naririnig, magiging tama din yung ating paniniwala. Bakit ba mayroong iba na meron tayong mga kakilala? Diba? Bakit ang hirap nilang ayain patungkol sa Panginoong Hesus? Lalo pagka alam nila, yung nag-aya na yan, burn again yan. Doon yan sa hallelujah, hallelujah.
Di ba? Ganon. Bakit ko nasabi itong mga kapatid? Personal, buhay na patotoo. Andyan na naman yung mga burn again. Marami tayong mga kaibigan na hanggang ngayon hindi nila alam na sila yung i-burn pag hindi sila tatanggap sa Panginoong Hesus. Kaya huwag po natin hayaang ma-burn sila. Oo. Ngayon na narinig natin yung salita ng Panginoon, narinig natin ang Panginoong Hesus na si Lord pala ang pupwede na merong kayang gawin para hindi sila ma-burn doon sa hell. Anong gagawin natin? Papayag ba tayo, kaibigan natin, mag-burn sa hell? Tinawag mo pang kaibigan, okay lang mag-burn sa hell. Ano natawagin kaibigan, ha? At hindi lang. Ang sabi ng Lord, love your enemy. Eh kung yung kaibigan mo, hindi mo kayang mahalin, ano pa kaya yung enemy? Amen? Yung kaibigan mo lang, hindi mo kayang mahalin. Hindi lang, sabi ng Lord, neighbor. Oh, neighbor. May mga neighbor pa ata tayo hindi natin kilala. O hindi tayo kilala. Di ba? Baka may mga neighbor din tayong galit pa tayo dahil binato kami, nagbibidyo okay kami, binato kami. Hindi ka naman babatuhin, 10 oras na ng gabi, bibidyo okay ka pa. Di ba? May mga ganong instances sa ating buhay. Pero dalangin ko na makita natin ngayon ang totoong Panginoong Hesus. No? Mahal na mahal tayo ng Panginoong Hesus. Bawat isa sa atin. Dahil kung hindi ka mahal ng Panginoong Hesus, ang laging pinaniniwalaan sa panambahang ito ay walang aksidente. No? Meron tayong 3 kapatid ngayon, no? Na dinala ni Lord. Hindi aksidente ang inyong buhay. Bakit kayo nandito ngayon? Marahil ginamit yung isang kapatid para maibahagi sa inyo, pero ang totoong nagpaunlak ito. Ang totoong umihilig ay hindi kami, hindi yung kapatid, kundi si Lord. Para makilala ninyo ang Panginoong Hesus ng totohanan. Amen? Para hindi masayang ang buhay. No? Hindi yung sinasabi ng mundo na gulong ng palad. Nandun ako nag-hallelujah, hallelujah. Ako nagdaganan ako ng sa susunod, wala na. No? Wala na kasi nagdaganan na eh. Hindi na makapag-hallelujah. Mayroon ng sariling tawag doon sa mundo. Amen? Dalangin ko mga kapatid na hindi tayo magiging gano'n. Dahil ako lagi kong bininiwalaan sa Panginoon. Lagi kong nanalangin na Lord. Nawa na lahat ng mga anak mo na nakasama ko along the journey. Hindi sila maiwanan sa flight sa muli mong pagbalik. So bigyan po natin ng diin kung gusto natin maranasan yung overflowing ng Panginoon, hindi lang sa financial na bagay, hindi lang sa physical na bagay, una, sa spiritual na pamumuhay. Kasi ang sabi ng Lord, spirit is higher than flesh. So unahin natin yung spiritual natin na pamumuhay. Amen? Unahin natin hanggat may pagkakataon tayo mga kapatid para makinig, makapakinig ng totohanan na patungkol sa Panginoon. Choose to listen. Amen? Hearing and hearing Jesus, faith comes. Wala pong totoong pananampalataya kung wala ang Panginoong Hesus. Alam niyo po sa Biblia, merong isang disipulo ang Panginoon na ang tawag sa kanya, he is too much doubting. He is doubting Thomas. No? Too much doubting. Pero alam niyo po, yung pinakamensahe doon sa buhay ni Thomas, nakita po ba natin na hinayaan ni Lord? Eh, nagda-doubt ka naman. Dapat di mo na maranasan to. Hindi, kapatid. Hindi siya iniwanan ni Lord. May mga instances sa ating buhay, wala ka naman. Diyan ka na lang. Minsan, iniiwanan natin, hindi naman pala yan, pananampalataya mo na yan. Palubog lilitaw ka, diyan ka na lang. May mga instances, iniiwanan natin. Pero si Lord, hindi niya iniwanan si Thomas. Humarap si Lord kay Thomas. At ang sabi ni Lord, Thomas, isilid mo ang iyong kamay sa butas nung saan ako pinakuan at dito sa damiliran. Hindi tayo iniwanan ni Lord.
May mga instances sa buhay natin na nag-uumpisa tayo sa Panginoon, nagdataw tayo. Totoo ba talaga itong Panginoon? Baka naman gawa-gawa lang ito nila. Ang galing pa naman nilang magsalita. Kung saan ba na tayo mga kapatid, dyan din ako. Sa upuan kung nasan kayo nakaupo ngayon. At hindi madali patungkol sa paniniwala. Hanggat hindi tama yung ating naririnig. Tandaan po natin ito. Hanggat hindi magiging tama yung ating maririnig, hindi po madali ang paniniwala. Baka yung ating paniniwala bigla na lang ito maglalaho kasi hindi pala tama yung narinig ko. So matandaan ninyo yung dalawang naglalakad na hindi man nila nakilala ang Panginoong Hesus ay kasama nila. Road to the Emmaus. No? Ang concern nila yung kaligtasan ng Israel. Hindi sila excited sa Panginoon. Dalangin ko, excited tayo sa muling pagbalik ng Lord. Amen? Yung totoong tumanggap sa Panginoon ay excited sa muling pagbalik ng Lord. Ano man ang maging season ng buhay natin, in or out of season, kapatid, manatili ka sa Panginoon. Ang sabi ng Lord, be still and know that I am with you. I will show you the great and mighty things. Ang sarap mga kapatid. It is an overflowing. Maraming gustong-gustong makaranas ng great and mighty things. Marami. Hindi lang tayo. Kahit yung mga hindi pa kilala ang Panginoong Hesus, gusto nilang makaranas ng ganun. Pero yung privilege na to ay binigay lang ni Lord doon sa mga naniniwala ng totohanan sa Kanya. Yun lang ang magkaroon ng privilege. Kung matandaan ninyo, tinanong ang Panginoon, bakit lagi kang gumagamit ng parables pag ikaw ay nagbabahagi? Tandaan po natin ito. Kasi ang sabi ng Lord, the kingdom of the Lord is only for those who believe. Doon lang sa mga anak ni Lord yung totoong tumanggap sa Panginoon. Paano natin matanggap naman si Lord kung hindi naman tama yung ating naririnig? Amen? Purihin ang Panginoon. Romans 10:17 ang sabi diyan, so faith comes from hearing and hearing by the word of Christ. Tanging word of Christ. Only alone the word of Christ na magbibigay sa atin ng totoong pananampalataya, totoong faith, totoong paniniwala. Wala lang iba. Hindi word ni kuya, hindi word ni kapatid, hindi word ni mundo, kundi word ni Christ. Galing sa Panginoong Hesus. Because it is not just the word of Christ, the word itself, it is Christ. Ang Panginoong Hesus mismo iyon, mga kapatid. Amen? John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pagdating sa bandang huli, sabi niya, and the Word became flesh and dwelt among you. Sino po yun? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya dalangin ko na kung ano yung narinig natin, dapat naririnig natin ang Panginoong Hesus. At kung ano yung nakikita natin, dapat ang nakikita natin ang Panginoong Hesus. Amen. Meron akong ibigay sa inyo isang season na kwento na, matagal na kwento. Narinig ko dito sa isang man of God. Merong isang bangin. Tapos yung isang bangin na to, merong nalaglag na aso. Itong aso na to, syempre nalaglag na matay kasi malalim. Tapos inagnas, nabulok. Siyempre, anong aasahan mo pag nabulok? Mabaho. Amen? Maraming mga dumadaan. Kasi nga, nandun yun sa pinakasentro. Marami namang mga osyoso. Ang baho naman yan. Meron. Diba? May gano'n. Mabaho na. Paano mo meron yan? Mabaho na ka. Lumapit ka pa eh. Kung bomba, sabog ka. Di ba? Sa maraming mga wala na. Yes na. Wala nang gamit yan. Pero alam niyo po, merong isa na lumapit na nag-stand out. Paglapit niya ng gano'n, ang sabi niya, ang ganda ng ngipin ng aso. Yung iba,
pangit yung sinasabi. Nakuha po natin. Sa kabila ng pangit na yun, pangit din yung sinasabi. Ganun ba tayo sa sitwasyon ng buhay natin? Pag nakita natin hindi natin gusto, yun din ang sinasabi natin. Don't stand out, mga kapatid. Alam niyo po kung anong pinakamensahe doon? Sa kabila ng hindi mo gusto, dapat meron ka nakikita positibong bagay. Dahil pag wala ka nang makikita positibong bagay, wala nang mangyayari. Whether we like it or not. Mag-stuck ka na doon. At yun ang gustong-gusto ng kaaway. Gustong-gusto ng demonyo na ma-stuck ka doon. Ayan, o tingnan mo, born again. Leader yan, tingnan mo. Meron ka bang nakita positibo? Wala na. Sino lugi? Ikaw. At the end of the day, lahat po tayo po pwede. Walang exempted, mga kapatid. Dahil kung merong exempted na isa sa atin dito, hindi mo na kailangan si Lord. Yun ang totoo. Pag nakaranas ka ng ganung bagay, isa lang ibig sabihin, kailangan mo pa si Lord. Dahil pag wala nang ganon, hindi ka rin kabilang sa Biblia. Dahil ang Biblia, ang sabi ng Biblia, walang sinuman ang hindi dumanas ng pagsubok. So yun ang sabi ng Biblia. Sabi ng salita ng Panginoon yun. So meron bang hindi dumanas sa atin? Lahat tayo. Pero ang gusto ng Lord, ang sabi ng Lord, bagkos hindi ko pahihintulot sa inyo ng hindi ninyo makakayanan. Alam ni Lord na kaya natin. Hindi lang ang sabi ni Lord, sasamahan kita para magtagumpay. May mga instances sa ating mga buhay pag meron tayong nararanasang hindi maganda. Nakakalimutan natin makinig sa Panginoon. At hindi lang ang worst, nakakalimutan din natin kung ano yung napakinggan natin patungkol sa Panginoon. Yun ang pinaka-worst sa lahat. Dalangin ko na hindi tayo matulad sa ganung bagay, mga kapatid. Pag may mga instances sa ating buhay, balikan mo ang pangako ng Lord sa iyo. Alam mo, prayer ni David, Lord, restore the joy of my salvation. Ang ganda ng panalangin na yun. Ang ganda. Bakit i-restore? Biruin mo ba naman eh? Flying arrows. Wala na siguro. Wala na siya pwede mong pagtaguan kung hindi kasama si Lord. No? Pero tingnan niyo. Yun ang sabi ng Lord. Marami siyang mga failure sa buhay. Nagkamali siya. Pinili siya ni Lord. Ang sabi nga ni Lord, He is the apple of God's eye. Ano ba ibig sabihin ng apple of God's eye? Ibig sabihin, hindi ka na magkakamali. Hindi ka na mag-fail. Wala pong pwedeng hindi magkamali sa atin, mga kapatid. Yun po ang totoo. Kasi kung meron sa atin na hindi na magkakamali, so you are not anymore under construction. You are already done. Finished. 6 feet below the ground. Kung makita natin yung mga Pariseo, wala nang po pwedeng ayusin sa kanila kasi matigas na ulo, hindi na nakikinig. Ang dami na nilang bibig. Amen? So dalangin ko na makita natin ito, mga kapatid. Makita natin na kung gusto natin maranasan yung sinasabi ng Lord na overflowing, yung rivers, no? Yung river within us, sa loob. The Lord will change from in to out. Hindi magbabago si Lord dito sa panlabas natin papunta sa loob. Ang unang-unang babaguhin ni Lord yung ating panloob. Pag nabago na yung panloob natin, kasama yung panlabas. Mga kapatid, hindi pa pwedeng hindi kasama yan. Kasama lahat yan. Amen? So dalangin ko na makita natin ang bagay na to. Keep hearing and hearing by the word of Christ. Only the word of Christ. Wala nang iba. Only the word of Christ. And when we hear the word of Christ, kailangan na makita natin ang Panginoong Hesus. Pag
nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, because it is Christ. Dapat makita natin si Kristo. Hindi yung pag nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, ito yung nakikita natin. Iba yung picture. Naiiba na yung picture na wala na, hindi na word ni Christ yan. Word mo na yan. Yan ang totoo. When you read and when you hear the Word of God, at hindi si Kristo ang nakikita mo, this is not anymore the Word of Christ. That's our word. No? Word na natin yan. So yun po ang the best sa lahat na makita natin the moment na nagbabasa tayo at nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Ugaliin natin. It should be a lifestyle, no? Amen? What we are hearing today. No? Bago tayo pumunta dito, ano ba yung narinig natin? Sino kausap natin? May isang instances, di ba? Narinig ko lang din to sa man of God. Na-amaze din ako kasi totoo eh. Totoo. Senaryo, bahay, nasa bahay ka, at may bibisita sa'yo. Tapos ang bibisita sa'yo, presidente. Pagdating sa bahay, or hindi, kahit kapitbahay lang, or kamag-anak, bibisitahin ka ng kamag-anak. Ano yung unang bungad? Di ba unang bungad, kumain na ba kayo? Tama? Kasi may bisita ka eh. Ang unang bungad, gano'n agad, kumain na ba kayo? Sino ang nagbungad ng kanilang bisita? Nagbabad ka na ba ng panahon mo sa Panginoong Hesus bago ka pumunta dito? Wala, di ba? Baka mamaya, tatalikuran ka ng bisita mo. Anong klase ito? Di ba? Pagdating, ang layo ng binyahe namin, tapos yan ang sasabihin mo. Wala bang mainom dyan? Wala bang pagkain dyan? Di ba yun ang normal? Natural? Yun yung totoo. Wala ni isa sa atin na pagka, tulad din magkapatid, binisita ka sa bahay. Literal. No? Binisita ka sa bahay. Oh, nakarating ka dito. Inupuan mo na ba si Lord bago ka dumating dito sa bahay? Wala pa, di ba? Kaya sabi ko, oo nga, no? Totoo. It is true. E paano mo ngayong laging sinasabi mo na seek ye first the kingdom of God? Ay hindi naman pala si Lord talaga yung totoo na first. Amen? Lahat tayo, no? Walang exempted. No? Di sa susunod, ganitong gawin natin. Pag may bibisita sa bahay, nagbabad ka na ba kay Lord? Amen? So, the best yun, mga kapatid. No? Yun dapat. No? Kasi the moment na nagbabad yan sa Lord, overflowing ang bibit-bitin yan sa bahay mo. Amen? Yun ang totoo. Dahil hindi lang yan basta physical lang ang bibit-bitin yan, kundi spiritual ang dadalhin sa tahanan mo. Espiritu na galing sa Panginoon. Amen? Plakpakan natin ang Panginoon. Amen. Whether we are aware of or not, what we hear affects how we believe. What we believe determines how we think, how we perceive a situation, and ultimately, what course of action we take because of what we hear. Totoong-totoo po ito. Totoong-totoo po. Kung ano yung ating naririnig, hindi natin namamalayan, minsan nag-a-affect na ito sa ating paniniwala. Kung ano yung iniintay natin na naririnig natin, madalas akala natin nandun pa tayo sa Lord. Okay ka ba? Eventually, mamamalayan mo lang, mali pala yung narinig ko. Ito pala yung salitaan ng Lord. Pagka nagbabad ka na sa Lord, magkaroon ka ng personal na devotion mo sa Panginoon, makikipag-usap ka, Lord, ipaunawa mo nga sa akin ito. Lagi ko itong naririnig. Ano ba talaga ang mensahe mo dito? Yung para sa akin, Lord, para sa akin. Ano yung sinasabi mo dito? Ako. Di ba?
Dapat pag nagbasa tayo ng Lord, personal. Kasi yun ang gusto ni Lord, intimacy, intimate. Hindi yung pag nagbasa ka, meron kang naiisip na iba. Ito yung bibitawan ko, ito. Done. Amen? Lord, ano yung sinasabi mo para sa akin? Ipaunawa mo sa akin, kahit isang word lang, okay na ako. Amen? Dalangin ko mga kapatid. Dalangin ko na makita natin to. Kasi hindi lahat ng naririnig natin ay tama. Hindi lahat. Kaya nga hindi tayo binigyan ni Lord ng karapatan na mag-judge. Only the Lord. Kasi si Lord lang ang nakakaalam kung ano yung tama para sa atin. Amen. Kaya nga sabi ni Lord be quick to listen. Slow in action. No? Malimit sa atin, paano ba yan, kuya? Ma-action na yan. Kailangan na umaksyon. Wala na nangyayari. Kailangan na umaksyon. Pambihira. Kinakalyo na eh. May mga instances yung kinakalyo, yung pang nauunang tumakbo eh. Amen? Lakbakan natin si Lord. Hallelujah. Matthew 12:35, a good man out of a good treasure of his heart brings forth good things, and an evil man out of an evil treasure brings forth evil things. Yun ang sabi ni Lord. Kaya napakahalaga yung treasure na galing sa Panginoon. Ano ang treasure na galing sa Panginoon? Meron ba sinabi si Lord na pangit? Ang sabi ni Lord, every good and perfect gift comes from above. Walang pangit. That's a good treasure na dapat nakalagay dito sa puso natin at isipan. Yan dapat ang nandito. Para kahit anong mangyari, ang lalabas sa'yo is always good things. Amen? Kasi ang dami mong imbak na good treasure. Wala kang pakialam kahit may mga bad things dyan, merong mga surrounded of, alam niyo yung mga surrounded na wala nang kaligayahan sa buhay, nakasurround sa'yo ng ganun. Kahit nakatalikod ka, meron kang magandang ginawa, hindi pa rin mabuti sa kanila. Kahit surrounded ka ng mga to, wala kang pakialam. I have the good things of the Lord. His name is Jesus. Nakita niyo po yung isang tao? Bad things ang lahat ng narinig niya. Pero dumating siya doon, ang ganda ng ngipin ng ahas. Di ba? Marami siyang pwedeng makita. Yung nakita nung iba, yun din na nakita niya. Kung ano yung naamoy nung iba, yun din na naamoy niya. Meron ba sa atin na iba narinig? Wala, di ba? Kung ano yung narinig ng isa, lahat tayo yun ang naririnig natin dahil ako lang naman nagsasalita ngayon. Amen? Yun ang totoo. Pero bakit? Stand out siya. Yung nakita niya, yung narinig niya, kakaiba doon sa lumabas sa bibig niya. Hindi katulad ng mga nandun ng mga crowd. Oh, ang baho, huwag na kayo pumunta dyan. Oh, ano bang meron dyan? Baho naman. Ay, naagnas na. Diba? Tapos sabay alis. Takbo na. Wala na yan. Oh, wala nang silbi. Pero yung lumapit, ang ganda ng ngipin. Hallelujah. Wala ka man lang narinig sa kanya na, ang baho dito ah. Oo nga. May mga isa sa buhay natin, pagka narinig natin, oo nga. Ganyan siya eh. Di ba? Totoo yan. Totoo. Wala exempted. Kasama rin yung nandito sa harap ninyo. Walang exempted. Kasi bakit po? Patunay yun na kailangan natin si Lord. Dahil ang sabi ng Lord, there is always an improvement. Sa ating buhay, we are always under construction hanggang sa muling pagbalik ng Lord. Kaya ang sabi ng Lord, sikapin ninyong mamuhay. Amen. Isang patunay mga kapatid, ang sabi ng Lord, your sin today, your sin yesterday, ang kasalanan mo kahapon, ang kasalanan mo ngayon, at ang kasalanan mo bukas, pinatawad ko na. Alam niyo po mga kapatid, anong mensahe doon? Kasalanan ko kahapon, okay. Admit. Kasalanan ko ngayon, okay. Admit.
Paano yung kasalanan ko bukas? Hindi ko nga alam. Hindi ko nga alam, pagtulog ko ngayon kung bukas magising pa ako. May kasalanan ako bukas. Amen? Pero pinatawad na ni Lord kasi alam ni Lord na dadating ang sitwasyon sa buhay mo na magkakamali ka, magkakasala ka. Ang dami, kapatid, sa isip, sa salita, at sa gawa. Kaya napakahalaga ang pagtanggap at pakikinig sa Panginoon. Araw-araw, bawat segundo, bawat minuto, kung pwede mong gawin, kapatid. Gawin natin. Refresh mo yung buhay mo, Lord. Something wrong. Amen? Napakahalaga ito kasi bakit? Doon lang siya mag-i-start na magkakaroon ng rivers. Once na magkaroon na ito ng rivers, pag nag-overflow yung rivers na to, yung napakakinggan natin sa Panginoon na maganda ang lahat, yung sinabi ng Lord na perfect and good things na galing sa Panginoon, yun din po ang mag-overflow. Yun din ang aapaw. Walang iba. Amen? Ang sabi ng Lord, out of the abundance of the heart, the mouth will speak. So kung ano yung abundance na nandito sa puso natin, ano yung nag-overflow dito, yun po yung lalabas sa atin. Amen? Punuin natin. Punuin natin. At ang napakaganda, mga kapatid, pag puno ka nun, you are untouchable. Walang po pwedeng mag-demand sa'yo, walang po pwedeng magsabi sa'yo ng ganitong bagay, kasi ito yung salita ni Lord. The moment na meron kang, wala talaga. Wala po pwede. You are untouchable, unshakable. You will never be shaken. Hindi ko sinasabi, mga kapatid, na hindi ka na makakaranas ng hindi magagandang bagay. No? Kahit si Lord napako sa krus. Pero sa kabila nung nakapako siya sa cross, He has peace. Nakuha pa ni Lord, patawarin niyo po sila, Ama. Hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Amen. So we need to look on Jesus. Kung ano yung naririnig natin, dapat si Jesus. Salamat, Panginoong Jesus. Ikaw yung narinig ko ngayon. Tagumpay ang buhay ko kahit mag-overnight kami. Pwede ba yun? Hallelujah! Amen. Malapit na tayo, mga kapatid. Bibilisan ko lang ito. Malapit na tayo. Hearing the word of Christ is so important. When it comes to our believing in Jesus, it will determine the course of our life tomorrow. Yung pakikinig natin sa Panginoon, napakahalaga ito, lalong-lalo sa word ng Panginoon, patungkol sa ating paniniwala at sa ating pananampalataya. Narinig ko din ito sa kapatid. Nagbahagi ang kapatid one time nito na ang sabi, ang pananampalataya ay hindi ito katulad ng mga bagay na nakikita natin. Dahil ang sabi ng salita ng Panginoon, ito ay kasiguraduhan doon sa mga bagay na ating pinaniniwalaan na hindi pa natin nakikita. That's the faith. Yun yung pananampalataya, kasiguraduhan. Very sure. Balikan natin si Doubting Thomas. Alam niyo po kung anong sabi ng Lord, naniniwala ka lang ba dahil nakita mo na ako ngayon? May butas yung kamay ko, may butas yung pagiliran ko. Sasabihin ko sa iyo, mas mapalad yung mga naniniwala kahit hindi pa nila nakikita. Kaya napakapalad. Kapanahunan natin ngayon, kapatid. Last week, ang mensahe, only believe. Mahirap bang maniwala pa? Mahirap siguro maniwala pag hindi sa Panginoong Jesus. Kasi sigurado ako, mga kapatid, sure, tahasan kong bitawan sa kalagitnaan natin ngayon. Meron akong mga naririnig na lahat tayo ay haharap sa Panginoon. Alam niyo po, para sa akin, hindi po lahat haharap sa Panginoon. Pag hindi ka maniwala sa Panginoon, you are already been condemned. Hindi ka na makakaharap sa Lord. Ang sabi ng Lord, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Pag hindi mo pinaniwalaan si Lord, hindi ka na, wala ka ng privilege na makaharap sa Panginoon, tapos na.
The only privilege that we have when we believe and accept the Lord Jesus. That's the only privilege na makaharapan natin ang Panginoong Yesus. Pag wala na, kapatid, wala na. You're already been stand on that. Wala ka ng pagkakataon pang umarap sa Lord. Diretso na doon, diretso. Yun ang totoo. Wala nang chance. Hindi na sasabihin ni Lord sa'yo na ito kasalanan mo, ito. Wala ka ng chance, go. Wala na. Kasi ang sabi ng Lord, He is an all-knowing God. Alam niya lahat kung sino yung pinili niya. Alam niya lahat kung sino yung mga anak niya na makarating doon sa Kanya at hindi. Kaya kung nandito ka ngayon, kapatid, narinig mo ang Panginoong Yesus, huwag na tayo magsayo ng oras. Amen. The Lord has given you and me only one day. Isang araw lang. Sino sa atin nakakaalam pag matulog tayo mamaya at bukas magising tayo? Wala, di ba? Just only one day. Wala nakakaalam. At ang kamatayan sa kapanahunan ngayon ay hindi ito nasusukat sa edad. Bakit mayroong mga namamatay, pinanganak pa lang, namatay na? O, edad ba sukatan? Hindi. Amen? So ngayon, pag narinig mo si Lord, huwag mo nang sayakan ang pagkakataon. Go with the Lord Jesus. Anong sinari ng buhay mo, saan ka naroon, anong estado mo, kahit nandun ka sa siya. Choose to listen to the Lord. When you listen to the Lord, overflowing, rivers of overflowing will come and will pour out everything. Amen? Pakpakan na natin si Lord. Amen? Ang sabi ng Lord, Proverbs 4:20-22, My son, give attention to my words, incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them and health to all that bless. Yan ang sabi ng Lord. Ano ang una? Give attention. Yan ang pinakauna. Pay attention. Incline. Wala naman natang bigay sa atin. Lahat tayo nakakarinig na. Mapalad. Gamitin natin. Oo, gamitin natin yung ating mga tenga. Kung pupwedeng doon na lang, ay Lord, doon na lang, ay Lord. Sabi ko nga kanina, pwedeng takpan nila yung tenga mo para si Lord na lang naririnig mo. Pwede. Oo. Pwede rin ipikit mo yung mata mo para si Lord na lang yung kaharap mo. Pwede. Hindi masama yun, kapatid. Basta ang aim natin ay pang Panginoong Jesus, the best ang buhay. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kung papaano ito sinabi ng Panginoong Jesus, those days. John 7:37, ang sabi diyan, on the last day and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, o pwede kang purihin ng Panginoon para wala nang maiwan. Lahat makapakinig. Hallelujah. O tingnan mo, pati yung stand. Hallelujah. Amen. Oo, kung po pwede lang gawin ni Lord lahat yun. Loud voice. Hallelujah. Let anyone who is thirsty come to me and drink. Hallelujah. Anyone. Amen. Tingnan niyo po sa sunod. Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Ano pa? Ito promise ni Lord, Isaiah 44. For I will pour out. Pour out. Paano ba natin naintindihan yung pour out? Kapatid, pag once na binigay mo yung buhay mo sa Panginoon, sabi ko nga, buhay na patotoo. Hanggang ngayon, lumulutang ako sa pagpapahala ng Lord, sa grasya ng Panginoon. I am not deserving at all, sabi ko sa inyo. I am not. I am not deserving at all. Isang ang buhay na patotoo. Yung nakaraan lang, yung kumpanya namin,
Meron kaming company policy. Ang company policy namin, pag nag-excellent ka, 10% lang matatanggap mo. Ay, yung anak ng Panginoon tumanggap ng 35%. Ano ibig sabihin noon? Purihin ang Panginoon. Hindi ko nga may paliwanag. Inulit-ulit ko pa. Inulit-ulit kong binasa yung company policy. Pero tingnan nyo, company policy, sino pa sa inyo nagbali ng company policy? Ako first time sa tanang buhay ko na yung kumpanya binali yung kanilang policy para sa anak ng Panginoon. Sabi ko nga, Lord, tinakpan mo ba yung kanilang mata? Hindi ba nila nakita? At hindi lang yun. Kung merong mga sagabal doon sa promotion ng Panginoon, sa overflowing na ilalagay ni Lord sa buhay natin, papayag ba si Lord na nandun sila? Hindi, kapatid. Tatanggalin ni Lord lahat yun. Lahat ng obstacle na yun. Ang sabi ng Lord, if I will open, no one can shut. If I will shut the door, no one can open. Yun ang sabi ng Lord. Pag si Lord ang nagbukas, walang makakapagsara. It is an overflowing, mga kapatid. Ang sarap. Kanina mensahe dito. Pagbibigay. Kaya ka nagbigay dahil pinagpala ka. Tama yun, kapatid. Sino ba sa atin na nagbibigay nang walang maibigay? Kaya ba natin magbigay nang walang maibigay? Wala, di ba? So for sure, kaya ka nagbigay kasi meron ka. Pinagpala ka. Saan galing yan? Kay Lord. Amen? Lahat yan galing kay Lord. Panahon mo nandito ka, galing kay Lord yan. Kung hindi inalaw ni Lord na nandito ka, baka maniniwala ka rin na aksidente lang nakarating ako doon. Kapatid, walang aksidente. No? Lahat ng bagay itinalaga ng Panginoon sa tamang kapanahonan. Lahat ng ating buhay ay nakaplano na. Yun ang sabi ng Lord. It is already been planned. Lahat ng buhay natin. Diba, ang dami na way back, hindi pa tayo nabuhay. Pero bakit hanggang ngayon, inabot natin yung kapanahonan na ito, narinig pa natin ang Panginoong Hesus. Hindi ba natin po pwedeng pasalamatan si Lord sa pinakatapis na palakpak? Amen? Tayo tayo. Amen? Nag-stand up. Hallelujah. Amen? Beloved, choose to keep hearing and hearing right about Jesus, yung tama patungkol sa Panginoong Hesus. And choose to know and believe in the powerful truth of God's Word. Dahil napakapangyarihan po ang katotohanan. Ang sabi ng Lord, if you know the truth will set you free. Powerful po ang katotohanan na galing sa Panginoon. If you want to be free, the blessings of the Lord will overflow on you. Set your mind and heart to the truth about Jesus. Yung katotohanan patungkol sa Panginoong Hesus. Kapatid. Amen? Ang sabi ng Lord, choose to renew our mind with God's truth. And about who really are in Christ and how precious we are to Him. Amen? I pray that as we begin to hear and encounter the presence of Jesus, amen? Ang panalangin ko, mga kapatid, pag naumpisahan natin, hallelujah, ma-encounter ang Panginoong Hesus, walang sukat kalalagyan, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, test me. Yun ang sabi ng Lord, test me. Test me if I will not open the windows of heaven and pour out that there may be room enough. Wala na sukat kalalagyan. The Lord is asking you to test the Lord. Kung gusto mo lang mag-test, kapatid, si Lord na ang i-test mo. Si Lord ang subukan mo. Kung gusto mong sumubok, hallelujah, subukan mo si Lord. Hindi ka magsisisi pag sinubukan mo ang Panginoong Hesus. Hindi mo magsisisihan sa tanang buhay mo dahil
Ang Panginoong Hesus, kapatid, ang pangako niya ay hindi lamang dito, hindi lamang ngayon, kundi ang sabi ng Lord, buhay na walang hanggan. Hallelujah! Hindi lang dito, hindi lang ngayon, kundi magpawalang hanggan. Hallelujah! Thank you, Jesus! Muli maraming salamat, Panginoon. Hallelujah! 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 Ama, muli maraming salamat. Maraming salamat sa pagpapala mo na wala sulat at kalalagyan, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Amen. Hallelujah! Aanyayahan ko yung mga kabalit natin na bago. Kaya, ito ba isang harap? Amen. Amen. Hallelujah! Amen. Welcome home. Amen. Wini-welcome kayo ni Lord. Nandito kayo sa tahanan ng Panginoon. Amen. So, kami, ako, personally, hindi ko kayo kilala. Ngayon lang tayo nag-meet. Pero tahasan ko sabihin sa inyo, si Lord, bilang yung mga buhok ninyo. Ganun kayo kakilala ni Lord. Kilalang kilala kayo ni Lord. Bilang ni Lord, lahat. Alam ni Lord kung anong meron sa inyo. Alam ni Lord kung anong desire ng puso ninyo. Alam ni Lord kung anong gusto ninyo. Lahat alam ni Lord. Walang nililingit sa Kanya. So inaanyayahan kayo ni Lord kung nais ninyo tanggapin ng Panginoon ang totohanan galing sa puso. Amen? Amen? Sige. Sundan niyo ako sa panalangin. Haringin ninyong panalangin na ito. Church, come on, let's pray. Hallelujah. Tigit natin ang ating mata. Sundan niyo ako sa panalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat dahil kilala mo pala kami. Salamat sa pagdala mo sa amin, sa aming pangyapak dito sa presensya mo. Sa oras na to, Panginoon, salamat dahil narinig ka namin, nakita ka namin, naranasan ka namin. Ayaw namin pakawalan ang pagkakataon nito. Panginoong Hesus, binubuksan namin ang aming puso. Malaya ka pumasok at manirahan kasama ng Ama. Isinusuko namin ang lahat ng aming kakayanan, ang lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo kami, Panginoong Hesus. At salamat dahil pinatawad mo kami. Hindi mo lang kami pinatawad at kinalimutan mo na din ang aming kasalanan. Ngayon, Panginoong Hesus, Ikaw ang maggabay sa amin. Ikaw ang magpakita sa amin ng tamang landas na aming lalakaran. Hallelujah, Ama. Ibuhos mo ang iyong pagkatao sa aming mga buhay nang sa gayon kami naman ay magamit mo para sa iyong kapurihan hanggang sa muli mong pagbalik. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Maraming salamat sa iyong kapurihan, kapasalamatan. In Jesus' name, Amen.